Good morning mga langga! Welcome back to my channel. For today's video, gusto kong i-share sa inyo for awareness, lalo na sa mga langga natin na nagbebenta ng GCash. Well, mga langga, actually, ilang mga tao na din yung mga nakakausap ko or nakausap ko na nagkaroon ng issue with their GCash. Kasi nga, parang hindi ko masabi kung nauso or parang naging talamak yung bentahan ng GCash. I don't know why. Pero habang kinakausap ko sila, nalalaman ko unti-unti na siguro ito yung main reason kung bakit may mga taong bumibili ng GCash at syempre, may mga tao na syempre pag gipit ka, cash na yung pinag-uusapan, i-grab mo na yung opportunity without thinking the risk. So ano nga yung risk nun? Yun nga, sa mga may nakausap ako, iilan din naman sila, though hindi ganun kadami, pero iilan na, pero syempre, yung iba naman hindi naman willing to share about their problem with GCash, no? Since talamak naman or madaming naging cases ang GCash, siguro hindi lang naman GCash, but pati yung ibang mga digital app ng money transfer or lalo na yung mga katulad ng GCash. So ano ba yung katulad ng GCash? Paymaya. Pero yung mga nag-share sa akin is more involvement with GCash account nila. Ang naging problema nila nung pagbenta nila, at first, syempre, walang problema kasi nakakuha silang cash, binigay lang nila yung GCash account, and then, yun, akala nila okay na, walang magiging problema. Then, eventually, nag-apply sila for loan or may iba na nag-open lang ng account. There are times kasi na pag nag-open ka ng account, may mga checking ng ganito, ganyan, para maging eligible ka to open that kind of account or specific type of account. May chine-check si bank. With specific type of account, may checking, di ba? So, na-check, nagulat sila. Bakit daw may loan sila G-credit? So, iniisip nila, GCash nga daw kasi G-credit, so most likely GCash. So, ang naging ano lang nila, yung parang nare-recall lang nila is yun nga, nagbenta sila ng GCash and all ganyan. So, nagulat sila, nagkaroon sila ng utang na hindi naman sila yung nag-avail with. For example, nabenta nila ng 2022. Tapos, nagulat na lang sila, 2023, may utang pala sila, unpaid. Tapos, hindi nila in-avail yun. Yun pala, sa GCash, di ba meron kayong G-loan, G-credit, or whatever, kung anong term doon, na pwede mo siyang i-loan, you as user of that GCash, or ikaw bilang account holder of that GCash account. So, sa pinagbentahan nila, yun, in-avail yung GCash or yung G-credit or G-loan, and then hindi na binayaran. Siyempre, kanino ba nakapangalan yung GCash? For example, sa'yo. So, kung binenta mo yon, ginamit, niloan nila, hindi binayaran, syempre hindi ka aware. Yun, magugulat ka na lang na nagkautang ka. And then, ikaw ba, babayaran mo siya. For clearance ng pangalan mo and para pwede ka na makaloan sa ibang financial institution, syempre kailangan mo siyang bayaran, kailangan mo siyang isettle, otherwise hindi ka makakapag-loan, hindi ka makakapag-avail kung anong mang credit yan. And yun mga langga, I'm suggesting na much better na take care of your account, regardless kung GCash man yan, Paymaya man yan, or whatever. Lalo na sa, for example, credit card holder ka, may nakikikaskas sa'yo, ganyan. As much as possible, kung hindi mo naman kilala or hindi ka siguradong babayaran ka nung tao na yun, wag mo na ipa-swipe yung card mo. And for GCash or Paymaya, other digital apps, wag nyo na ibenta yung yung account nyo. Isipin nyo, bakit sila bibili ng GCash mo or nung account mo doon kung kaya naman nilang mag-create ng account nila, 'di ba? So much better to protect your name, protect your account. And whatever it is, kung kailangan niya ng GCash, mag-create siya ng account sa GCash. It's easy, 'di ba? Para mag-create ka ng account mo doon, para ka lang nag-create ng FB account mo, IG account mo, or whatever. So yun mga langga, I suggest please take care of your account, your name, 'di ba? Kasi eventually hindi mo malalaman. Kasi tempting talaga yung pera. So kapag inofferan ka ng kunwari 1,000,
Tapos yung G-loan or GCash credit na pwede mong i-avail doon is 10,000. So, gaano kalaki yung pinalit mo, 'di ba? Hindi lang pera, kundi pati yung pangalan mo kasi syempre, ano yan eh, damage na yan sa pangalan mo eh. So, eventually magiging magiging burden mo siya. And mga langga, kahit itawag mo siya kay GCash, tas mag-grant ka doon na GCash, hindi ko ginamit to ha, hindi ako yan kasi naibenta ko yan nung nakaraan or nung nakaraang taon pa. Hindi ako yung nag-loan, hindi ako yung gumamit yan, kaya dapat hindi nyo ako singilin. Ganyan-ganyan. Walang pakialam si GCash doon, mga langga. Unang-una, hindi nila sinasuggest sa'yo o hindi nila sinasuggest doon na pwede mo siya ibenta, pwede mo siya ipagamit sa iba. 'Di ba? Wala silang pakialam doon. Ano yun, tawag dito, lapses mo yun or kasalanan mo yun in short. 'Di ba? Wag na wag mong ibenta kasi whatever reason or kung ano man ang mangyari sa account mo, kung ano man ang naging resulta ng ginawa mo, wala silang pakialam doon. Ang gusto nila is bayaran mo yung naging utang mo. Kung gusto mo ng clearance sa pangalan mo, bayaran mo. Yun mga langga. So kahit mag-rant ka, kahit lumuha ka ng dugo doon, ang OA lang, no? Pero I'm just telling you na kung ano man ang naging resulta ng iyong maling desisyon, utang yun, under sa name mo, kung hindi mo babayaran, ikaw ang magkakaproblema. Sana nakatulong to sa inyong mga langga and if may mga cases kayo ng ganyan, please comment sa section box natin to share din awareness sa ibang mga langga natin na makakanood nitong video. And that's it mga langga, sana ay nakatulong sa inyo yung video na to and kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do like and subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. See you again on my next video. Bye-bye!